Alleluia, Alleluia. Mapalad ang inuusig sa gawang puspos ng bait, pagkat may kakamting langit. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang makarating kay Herodes na tetrarka ang balita tungkol kay Jesus, sinabi niya sa kanyang mga lingkod, siya'y si Juan Bautista na muling nabuhay, kaya siya nakagagawa ng mga himala. Si Herodes ang nagpahuli, nagpagapos at nagpabilanggo kay Juan. Ang dahilan ay si Herodias na asawa ng kanyang kapatid na si Felipe. Laging sinasabi ni Juan kay Herodes, hindi matuwid na magsama kayo ng asawa ng iyong kapatid. Ibig ni Herodes na ipapatay si Juan, ngunit natatakot siya sa mga Hudyo, sapagkat kinikilala nilang propeta si Juan Bautista. Nang dumating ang kaarawan ni Herodes, sumayaw sa harapan ng mga panauhin ang anak ni Herodias. Labis na nasiyahan si Herodes, kaya't isinumpa niyang ibibigay sa dalaga ang anumang hingin nito. Sa udyok ng kanyang ina ay sinabi ng dalaga, ibigay po ninyo sa akin ngayon din sa isang pinggan ang ulo ni Juan Bautista. Nalungkot ang hari, ngunit dahil sa kanyang pangakong narinig ng mga panauhin, iniutos niyang ibigay iyon sa dalaga, kaya't pinapugutan niya si Juan sa bilangguan. Inilagay ang ulo sa isang pinggan at ibinigay sa dalaga. Dinala naman ito ng dalaga sa kanyang ina. Dumating ang mga alagad ni Juan, kinuha ang kanyang bangkay at inilibing. Pagkatapos, ibinalita nila ito kay Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Sa atin hong mga pagbasa, narinig natin ang kwento ng dalawang propeta, si Jeremias at si Juan. At magandang mapansin ano ang reaksyon ng bayan pag ang propeta ay nagpapahayag. Medyo may konting resistance. Ayaw nilang makinig. Ayaw nilang pakinggan. At para sa kanila, parang sila pa yata yung inaaway. Sila na yung pinapaalalahanan, parang sila pa yung inaapi. Sila yung mali, sila pa yung parang inaapi. Familiar sa atin yung ganyang tugtugin, ano? Minsan yung mga tinatawag nating pa-victim, no? Pero magandang mapansin, no, sa dalawang propetang ito, nagpahayag ng katotohanan, pinahayag ang salita ng Diyos, pero ang bayang ang kanilang pinagpahayagan, hindi naniwala at minsan ay nagalit pa. Kaya si Jeremias, kung babasahin ho natin ng buo ang talatang ito, ay nais na siyang ipapatay ng mga tao dahil sa kanyang pagpapahayag. Nais na siyang usigin dahil sa kanyang ginawa.
na pagpapahayag mula sa Diyos na ang bayan ay makasalanan at kailangan ng magbalik loob sa Diyos. Hindi nila tinanggap yun. Ayaw nila. Maganda rin para sa atin bilang Kristiyano na bilang nakikiisa din sa pagpapahayag ng propeta. Ang propeta ay pinapahayag ang salita ng Diyos at pinapaalalahanan ng bayan kung ang pamumuhay ng bayan ay lumalayo na sa aral at turo ng Diyos. Maganda sana bilang Kristiyano na pakinggan din natin ang tinig ng Diyos. Hindi yung sarili nating kagustuhan, hindi yung sarili nating mas komportable sa atin. Minsan, dahilan na rin ang katigasan ng ulo natin. Mas gusto nating pakinggan yung sarili natin dahil lagi nating tingin sa sarili natin ay tama tayo. Minsan magandang tapik sa ating balikat ang mga propeta sa panahong ito na magpapaalala sa atin, hindi ganyan. Ganito ang daan para sa iyo. Ganito ang daan para mas masundan mo si Kristo. Sila yung nagpapaalala sa atin. Di ba, maganda rin pansinin na kahit yung simpleng bagay lamang, may mga propetang nagpapaalala sa atin. Mga kakilala natin. May makakapansin sa'yo na araw-araw ka ng inom, sasabihin sa'yo, Brad, medyo araw-araw na yan Lagi ka na lang lasing Bawas-bawas. Ikaw naman, dahil ayaw mo makinig, sasabihin mo, wag mo akong pakialaman, buhay ko to. May magpapaalala sa iyong kaibigan. Minsan, anak mo pa. Sasabihin sa iyo, Nay, parang madalas ka sa kapitbahay Parang daig mo pa CCTV ngayon, Nay Sabihin mo naman, dahil ayaw mo makinig, wag mo akong pakialaman, buhay ko to. Libangan ko na lang to. May tatawag ng atensyon mo at sasabihin, ay, parang sugal ka na lang ng sugal Wala na tayong pera, sugal ka pa rin ng sugal Sasabihin mo, wag mo akong pakialaman. Minsan, ito yung mga simpleng boses na nagpapaalala sa atin na gumawa ng tama at piliin ng tama. Pero ayaw natin pakinggan at sinasabing, wag mo akong pakialaman. Dahil ayaw natin na minsan, pinapasok yung dumi natin, binibigyan liwanag ang kahinaan natin. Gandang paalala sa atin ng ating ebanghelyo na may mga propeta sa panahong ito na magpapaalala sa atin at gagabayan tayo sa tamang gawa. Maganda rin sana sa atin na handa din tayong pakinggan ng boses ng mga propetang ito. Propeta magpapaalala sa atin ng tama. Propeta na magpapaalala sa atin na tumahak sa landas ng Diyos, sundin ng kanyang tinig, sundin ng kanyang utos. Kaya maganda rin, isang katangian ng taong nakikinig ay may pagpapakumbaba. Handang makinig sa boses ni Jesus na mabuting pastol. Handang makinig sa tinig ni Jesus na gumagabay sa ating buhay. At kung gano'n ang ating gagawin, buong puso tayong nakakasunod sa Kanya. Buong puso tayong nakakatugon sa tawag ng Diyos sa pamamagitan ng pagbabago ng ating buhay. Amen.